Itong isasampang kaso kay Senator Robin Padilla na obstruction of justice dahil daw tinulungan niya itong si Senator Bato de la Rosa na makatakas. Ito yung magiging interesting pagdating sa usaping legal dito sa ating bansa. Kasi yung kaso o yung warrant na sinasabi nila na dapat daw iserve kay Senator Bato de la Rosa, inobstruct daw ni Senator Robin Padilla. Kaya ang magiging malaking tanong dito, saan nila ipapile yung obstruction of justice? Dito ba sa Pilipinas o doon sa ICC? Kasi yung warrant of arrest hindi naman in-issue dito sa Pilipinas. So technically, foreign warrant of arrest ang hawak ng NBI, ng o kung anong otoridad yung may hawak ng warrant of arrest na yan. So, very interesting ito. Kasi kung dadalhin naman niya sa local court, kung wala namang naisang pangkaso kay Senator Bato de la Rosa, ano yung ino-obstruct ngayon ni Senator Robin Padilla? So, kailangan talaga na rito na umaksyon na yung Supreme Court para liwanagin yung issue na yan. Kasi hati yung mga paliwanag ng mga abogado. Siyempre, sa mga abogado na gustong maipakulong o mabitbit itong si Senator Bato at makasuhan nga si Robin Padilla, sa kanila tama yung obstruction of justice. Pero dito naman sa mga supporter ng mga Duterte, nila Senator Bato, nila Senator Robin Padilla, sinasabi nila na mali yung desisyon o mali yung ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos, particular yung NBI or CIDG, sa pagsasampa ng obstruction of justice dahil wala namang nakasampang kaso dito sa Pilipinas. Pero ito, panoorin po natin itong plano ng administrasyon ni Bongbong Marcos na sampahan ng obstruction of justice itong si Senator Robin Padilla. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Pakinggan natin ito Ang lupit itong gagawin nila kay Robin Padilla. Nadagdagan pa po ang mga pinakakasuhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. At live mula sa Camp Crame, may expert report si Mobile Journal Jas Paredes. Jas, unang sinasabi ng PNP CIDG, laban daw kaya Senator Padilla itong obstruction of justice. Pero may iba pa pala na kasama dyan. Sino-sino yan? Ruth, bukod kay Senador Robin Padilla, may 5 pang ibang pinakakasuhan ng obstruction of justice ang PNP-CADG kaugnay sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa matapos ang barilan sa Senado. Sinabi ni CADG Director Police Major General Robert Morico, kabilang dyan ang isang babaeng security officer ni Padilla na dati raw miyembro ng Armed Forces. Damay din pati ang anak ng tiyuhin ni Padilla na sinasabing may-ari ng sasakyang umescort sa pagtakas ni De La Rosa. Yung pickup truck daw nito ang ginamit para sunduin o alalayan ang pag-alis ni Bato. Kung babalikan natin ang mga naunang pahayag ni Padilla, inamin niyang sa sasakyan niya sumakay si De La Rosa nang lumabas ito noong madaling araw ng May 14. Ibinaba niya raw si De La Rosa sa Makati at hindi na tinanong kung saan papunta. Ang tingin dito ng CADG, hindi lang basta nakisakay si De La Rosa kay Padilla. Pakinggan natin ang paliwanag ni Morico. It's not a mere hitch ride. It is plano, well planned, well coordinated kasi yung may backup vehicle pa. Ruth, kinumpirma rin ni General Morico na na-refer na nila sa Department of Justice ang reklamo laban kina Padilla at 5 pa. Posible rin daw na madagdagan ang makakasuhan sa gitna ng gumugulong na investigasyon. Grabe, no? Jas, may sinabi ba ang CIDG kung konektado yung nangyaring barilan sa Senado? Dito naman, sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa, hindi kaya sinasabi ng iba, baka daw sinadya, no, na magkagulo para makapuslit itong si Senator Bato? Yes, Ruth, nilaw natin yan sa briefing nga kanina, no? Ang sabi ni Director Morico ay related daw
itong dalawang insidente nito o yung gulo ng sa Senado at yung pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Pero hindi na niya yan idinetalye. DOJ na raw ang magsasagawa ng mas malalim na pagbusisi ng koneksyon ng dalawang insidente. Yan muna ang latest, True. Yan po ang Express Report. Grabe, no? Talagang mantakin mo, questionable na nga yung warrant ni Bato dahil, again, marami na hong lawyer. Even hindi sila Duterte supporter, nagsasabing questionable yun eh. Kasi talagang matinding para mo sinukoy sovereignty mo eh. Mantakin mo korte sa ibang bansa ang nag-issue. Sana nga kung bansa yung nag-issue. Hindi eh. Ultimong Amerika, China, Russia, kinukundina na yung lintik na ICC na yan eh. Alam mo, Trump, dapat talaga may gawin ka na dyan sa ICC na yan eh. Mantakin mo gano'n nakakawalang niya. Wala nang rumirespeto dyan sa lintik na ICC na yan. Wala na. Mantakin mo yun. Tapos biglang, nag-issue lang ng warrant. Hindi, hulihin na kayo. Warrant na yan. Ano na yan? Wala nang rumirespeto sa ICC. Meron pa, Pilipinas. Kaya nga ibinibigay ng Pilipinas lahat ng lahat ng luho ng ICC. 'Di ba? Para lang may maging trabaho yung ICC. Willing ang administrasyon ni Bongbong Marcos na ipamigay yung mga Pilipino na alam niyo yun, kahit na bastusin nga ni Bongbong Marcos yung Supreme Court, okay lang eh. 'Di ba? Parang pinamumukha niya lang sa Korte Suprema na walang inutil, na walang kakaya ng litisin yung kahit na anong kaso rito sa bansa natin. So, ganun minamaliit ng administrasyon ni Bongbong Marcos, yung Supreme Court. Kaya nga dapat dito umaksyon na yung Supreme Court. Kailangan nang putulin yung sungay ng mga ulupong, ng mga demonyo dito sa Pilipinas. Kasi winawalang hiya na talaga eh. Kumbaga, alam niyo yung may pagiging traidor na to sa kapwa Pilipino. Biruin mo yung ibang bansang malalaki, binabanggit nga rito, Amerika, China, Russia, di ba? Isinusuka na nila yung ICC. Pero ang Pilipinas, na wala namang kakayanan, anong ginagawa? Ibinibigay, di ba? Nakakadismaya yung ginagawa na parang talagang yung gobyerno mismo ang gumagawa ng paraan para, alam niyo yun, yurakan yung Supreme Court, sagasaan yung Supreme Court, ipamukha sa Supreme Court na wala silang kakwenta-kwenta, kaya dinadala na lang nila sa ibang international court yung mga kaso. Buti sana kung yung mga kasong yung talagang mabibigat. Pero ang nangyayari, politika eh. Basta kalaban sa politika at hindi nila kaya, tatapon nila sa ICC para doon, at least, di ba, doon lilitisin, ma-acquit man, or kung ano mangyari doon, importante sa kanila, mawala sa Pilipinas yung kanilang kalaban sa politika. Kasi doon, talagang matagal ang mga proseso doon. At the same time, talagang yung resources ng Pilipino, limited. Kasi nga, hindi ka makagalaw doon dahil nga maraming bawal. Dahil siyempre, proseso nila yun. Sila yung magdidikta kung ano yung itatakbo ng hearing, kung ano yung magiging galaw ng mga nakakulong doon. So lahat talagang nila yan, hawak nila. Kaya nga pansinin niyo, 'di ba, halos lahat ng motion ng partido ni Pangulong Duterte, halos lahat nire-reject. Ano lang ang inaaprobahan nila? Huwag umattend si Pangulong Duterte, yun lang. Pero aside sa mga ibang motion, lahat ibinabasura. Kaya nga itong Supreme Court, nananawagan na tayo na sana manghimasok na para kung talaga bang may jurisdiction pang ICC sa atin, tama ba yung proseso. Pag diniklam ng Supreme Court na tama yung ginagawa ni Bongbong Marcos, well, di susundin natin kung ano yung magiging hatol ng Supreme Court. Ano na yan, valid na yan. Anak ka ng wewe naman, valid na kagad yung warrant, international, hindi man lang dumaan sa ating court,
Alam mo, hindi ko magets yung mga taong, lalo na yung mga abogado, simpleng-simple ng konstitusyon protecting everyone. 'Di ba? Ginawa nga yung 1987 Constitution because out of martial law na ginawa ni Marcos dahil sa pagiging diktador ni Marcos Sr. kaya ginawa ang 1987 Constitution to protect. At nandyan niya sa Bill of Rights, due process. Anyone accused of something, kailangan dumaan sa due process. Due process, ano yun? Dumaan sa korte natin. That is so simple. You cannot bend that. Totoo naman Constitution is Constitution. Other laws, kailangan mag-comply with the Constitution. Any laws, kahit nga yung batas na ginagawa ng Congress or Congress, Kamara and Senate, kailangan mag-comply sa Constitution. Simpleng-simpleng sinabi doon, due process, kailangan dumaan sa lahat ng korte. Di ba? Tapos ito, may mag-i-issue lang, may magtitrip lang sa ibang bansa. International Criminal Court, kuno. Kakasuhan. Kasuhan yan. Warrant yan. Tayo naman, ibibigay natin. Ibig sabihin, yan pa lang, questionable na. Tapos, sasabihin pa natin ngayon na obstruction of justice si Robin Padilla. Ang labo nyo naman. Ewan ko lang pero sobrang sobra na ho ito Sobra na ho ito. Kaya nga, itong administrasyon ni Bongbong Marcos, lahat kinukuha na nila yung function ng government natin. Doon pa lang sa judicial, yung competent judicial authority, nung unang kinuha si Pangulong Duterte, nakalagay doon, malinaw yung nasa rules of procedure na ginamit ng Interpol tsaka ng ICC, na kailangan dalhin sa competent judicial authority. Anong ginawa? DOJ ang tumayong competent judicial authority. So, nasa gobyerno talaga natin. Kapag ang gobyerno gusto itapon ng kapwa Pilipino, wala tayong magagawa. Nasa nasa gobyerno natin. Ika nga, 'di ba, bending the law. Hindi mo naman binibreak yung law, pero binibend mo yung law. So yan siguro yung police philosophy yung sinasakyan ngayon ni Bongbong Marcos na narinig niya dito kay Boying Remulla. Kaya lahat na lang ng pwedeng, kumbaga, ang masusunod, yung interpretasyon nila sa batas, wala silang pakialam sa interpretasyon ng Supreme Court o ng sino man na magpapile sa Supreme Court. Kaya nga, dapat talagang umaksyon na yung Supreme Court para, alam nyo, bumalik yung equality. Kasi, di ba, may 3 branches of government na co-equal na para magkaroon ng check and balance. So, sa ngayon, medyo na parang natatabunan yung Supreme Court, kaya kailangan ng mismong gumalaw na mismo yung Supreme Court. Ipakita nila na pare-pare silang kumbaga co-equal sila para hindi na kumbaga lumalabis na, sobrang labis na yung ginagawa ni Bongbong Marcos na talagang kailangan ng kalusin. So antayin natin sa mga susunod na araw kung magiging galaw na Supreme Court sa mga petisyon na inihain ng kampo ni Pangulong Duterte at ni Senator De La Rosa. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.